Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Dakbayan sa Sugbo, magsugod na sa ilang school-based pediatric vaccination. Upat ka mga barangay sa Dakbayan sa Lapu-Lapu gideklarar ng drug cleared. Grand rally nilang Vice Presidential Candidate Tito Soto o BOPK gitambungan sa libuan ka mga tao. Duha ka mga babae nga nalakip sa listahan sa most wanted person na sikop sa CIDG. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayre 47. O karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo magsugod na sa ilang school-based pediatric vaccination. Giuna ang mga tunghaan nga mopahigayon og limited nga face-to-face nga klase karong unang semana sa buwan sa Mayo. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Gipahibaw ni Dr. Jeffrey Ibones, officer in charge sa Cebu City Health Department nga magsugod na sila og mga adlaw sa ilang school-based pediatric vaccination. Gani gimiting na niiniyahang mga doctors labot ini. Una nilang adtuon mao ang Sinsin Elementary ug High School, dayon ang Bitlang Integrated School sa Barangay Sudlon 1 apan giklaro ni Dr. Ibones nga 13 katunghaan ang ilang adtuon gikan og mga adlaw Abril 5 hangtod sa Pitsa 13. Ang ubang mga tunghaan nga adtuon sa Cebu City Health Department mao ang Tagbao High School ug Elementary School ug Tabunan nga adtuon sa Pitsa 6, Cantipla Integrated School ug Manggabon Elementary School sa Pitsa 7, Lusara National High School ug Elementary School ug Tap-Tap Integrated School sa Pitsa 8, Dioses ug Pamutan Integrated School sa Pitsa 11, Adlaon Integrated School ug Sirao Integrated School sa Abril 12 ug sa Sibugay Integrated School sa Pitsa 13. Kada adlaw tulo ka tunghaan ang adtuon sa Cebu City Health Department. Human sa Holy Week, mobalik ang Cebu City Health Department sa ilang school-based vaccination. Ato ginis lang dolon kay by May, I think na ay katong limited nga magsugod na sila sa ilang limited nga face-to-face nga kinahanglan nga mas nindot magod mabakunahan nato ang mga bata, ang mga ginikanan labi na sa atong mga maestra kay narabat yung report nga na yung mga maestra pang wala pa mabakunahin. Una ang mga eskwelahan nga gikatakda nga mopahigayon og limited face-to-face classes sa unang semana sa buwan sa Mayo. Isunod dayon sa Cebu City Government ang mga tunghaan sa downtown area. Kahinumduman nga dunay gihimong orientation ang Cebu City Health Department sa mga magtutudlo diha sa buhatan sa Department of Education gikan sa Marso 30 hangtod sa Abril 4 ning adlaw. Diin gipasabot sila labot sa importansya sa bakuna aron sab nga ang mga magtutudlo makapasabot sa mga ginikanan ug mga bata. Bakunahan na to ang atong mga pediatric population, no? Adto nga nag-eskwelahan na nga eskwelahan, like for example Sinsin man ta na may daghan mga estudyante sa Sinsin, no? Pwede na tong bakunahan nga kay uban wala sila magpabakuna pa kay at that time wala pa ang bata, but karon pwede naman ta sa pediatric population ato na gyud ipadol ang bakuna sa ilahang kuan gyud eskwelahan para maaghat maagni og na sila kuan sa pagpabakuna sa alam. Giklaro ni Dr. Ibones nga ang school-based pediatric vaccination dili lang sa mga bata apan modawat sab sila og booster shot sa mga dagkog edad. Decime Padilla, CCTV News.
Anaan na lang sa 57 ang active case sa COVID-19 sa syudad sa Sugbo. Kini sumapa sa Pangulo sa Emergency Operations Center EOC Cebu City. Base sa datos sa EOC Cebu City, nga sa 80 ka barangay sa syudad sa Sugbo, anaan na sa 49 ang walay reported transmission sa COVID-19 ug 31 ang dunay kaso sa COVID cases. Ang daily positivity rate sa Cebu City anaa sa 1.10% ug pasok sa 5% sa WHO threshold. Gihulagway nga usa kini ka maayong kalambuan, syudad ang pag-abli sa tanang establishmento ug daghang kalihukan na ang gitugutan ug full capacity na. Daghan na sab nga mga kalihukan sama sa political events ang mahitabo sa syudad ug ang gitutukan nila mao ang mabatukan ng virus ug dili mo kumpiyansa. Nagpahinumdum gihapon ang konsehal sa katawhan nga padayon nga mutuman sa basic health protocols aron malikayan nga maigo sa COVID ug dili musaka pagbalik ang kaso. Upat ka barangay sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang nadeklarar nga drug cleared o nakadawat kinig pasidungog sa Dakbayan gikan usab kung nakatakda usab sila nga mudawat og 50,000 pesos nga incentives. Samtang laing duha ka barangay sa syudad sa Mandawi ang kandidato sa pagka-drug cleared karong buwana. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Si Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan, Philippine Drug Enforcement Agency Intelligence Officer 3 Ivy Claire Olidan ang nitunol sa Certificate of Recognition ngadto sa upat ka barangay nga nadeklarar nga drug cleared na mawang Tinggo, Baring, Tungasan ug Kauoy sa Isla sa Ulango. Si Gary Lau, Executive Director sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse and Prevention Conclosap ang ni-officiate sa ceremonial awarding ngadto sa Mayor's Conference Room. Pasalig sa mayor nga makadawat og 50,000 pesos nga financial reward ang matag drug cleared barangay human sa paglibkas sa election ban. Samtang laing duha ka barangay sa syudad sa Mandawi ang kandidato sa pagka-drug cleared karong buwana. Matod ni Konsel ni Risa Son Ruiz, focal person sa City Anti-Drug Abuse Council, malaumon sila nga madeklarar nga drug cleared ang barangay Tabuk ug Paknaan. Di ipahigayon ang deliberation sa PDEA 7 karong buwana. Sa kasamtangan, upat na ang drug-cleared barangay sa Mandawi, human madeklarar ang tingob ni atong Miyerkules. Matod ni Kapitan Mario Bihag, anaa sa 42 ka mga drug warriors ang nakatapos sa upat ka buwan nga community-based rehabilitation program. Nalipay kay nga mga kaubang opisyalis sa barangay, especially ang mga katawhan kay ang problema sa legal ng droga sa barangay Tingob. Ato na yung buhatan o solusyon din atong mga drug surrenderies, mga drug dependents, atong nagiyahan, atong silang ipasod sa community-based rehabilitation program. Din nilampo sila o karon makabalik na sila sa ordinaryong kahimtang sa ilang pinabuhi sa balik sa atong sosyedad. Nga paningkamutan nilang ma-maintain ang status o hugot nga i-monitor ang mga drug warriors. Si Attorney John Edo Ibanez, Executive Secretary ni Mayor Jonas Cortez, malipayon sa maong achievement nang hinaot si Ibanez nga paningkamutan usab sa ubang barangay nga madeklarar nga drug cleared. Seemed impossible before that a highly urbanized city with a population density of around 10,000 person per square kilometer na makabot ni ang pagka-drug cleared. But nabuhat sa atong Dakbayan, pinaagi sa liderato sa atong mayor tungod kay gihingusgan gyud ang kampanya patok illegal drugas. So if these 4 barangays can do it, there's no reason why the other 23 barangays cannot do it. Dagko nga barangay, Subang Dako, Tingob, na drug cleared. Ang ubang barangay way rason nga di sila drug cleared. Sama sa ubang drug cleared barangay sa Mandawi, ang Tingob makadawat usab og 500,000 pesos nga incentive sa syudad. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Barangay Health Nutrition Workers sa syudad sa Mandawi nihangyo sa syudad nga mapatasan ang ilang honorarium. ABC President Konsehal Ernie Manatad ni sugyot nga iparehas sa job order employee sa City Hall.
Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Mary Rose Sagarino. Gihangyo sa Barangay Health Nutrition Workers Mandawi nga mapatasan ang ilang honorarium. Sa kasamtangan, anaa sa 3,300 pesos matagbuan ang ilang honorarium, minusan sa 500 pesos nga differential nga gipahamtang sa Commission on Audit. Namin concern about sa honorarium first dun na ng reference. Hopefully na okay sa Mandawi na ay increase ang mga honorarium. That's the first na concern sa mga DSWD. Miatubang sa grupo mao silang konsehal ni Risa Son Ruiz, Chairman sa Committee on Health, City Health Office, Konsehal Imalin Cortez Zafra, Vice Chairman sa Committee on Health, o Konsehal Cynthia Cinco Remedyo, Member sa Health Committee. Ana usab si Konsehal Ernie Manatad, Presidente sa Association of Barangay Councils. Ang panel ni sugot nga mapatasan ang ilang honorarium. Matod sa presidente sa BHNW Mandawi nga niadto pang tuig 2019 ang wahing pagpataas sa honorarium sa mga barangay health worker. Si Konsehal Ernie Manatad ni propose nga ang honorarium sa BHW ipareho sa job order employees sa City Hall. Ang suhulan sa JO ana sa dulan 9,000 pesos. Gipasabot ni Manatad nga frontliner ang BHW hilabi na sa pagpakigbatok sa COVID-19. Because I really see the need to really compensate sa inyong efforts yun o sa inyong trabaho sa ground. Ang nasabutan ipasa pa kang Mayor Jonas Cortez alang sa approval ni ini. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sakop sa Hunta Provincial ni Duso og resolusyon pag-aprobar sa Devolution Transition Plan alang sa probinsya sa Sugbo. Diya usab iumol ang ilang komitiba aron mas mapalambo pa ang function sa mga LGUs hangtod na sa kabarangayan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Naninguha si 6th District Board Member Glenn Anthony Soco nga mas mapalambo pa ang usa ka local government unit sa higayong matuman ng ilang Devolution Transition Plan. Maong niduso kini og resolusyon sa Hunta Provincial pag-aprobar sa Devolution Transition Plan sa probinsya sa Subo. Diya usab iumol ang Devolution Transition Committee nga panguluan na unya ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Matod ni Soco nga kini dungan usab sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga ibalin ang function sa executive branch ngadto sa lokal nga kagamhanan. Wherein may tabo na nga ang income sa or ang national revenue allotment will now increase depending depending sa LGU. Gipasabot sa Soco nga adunay advantage ang LGU alang sa Devolution Transition Plan hangtod na sa mga barangayan. Ilabi na nga nakalatid sa Mandanas Garcia ruling nga gipaboran sa Supreme Court ang pagbaton og patas nga sharing sa national taxes. Sa higayong musaka ang internal revenue allotment, mas magamit pa ang mga programa hangtod na sa mga kabarangayan. So muna siya may mag-meet in order to craft or to implement the roadmap and to craft certain policies and strategies on how ma-effect yun siya ang devolution transition plan sa atong national government. Mao gipanginaut nini nga sa higayong maaprobar ang ilang Devolution Transition Plan, mas mulambo pa ang function sa LGU. Dungan kini sa tingwa sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo nga mao ang pagpalambo pa sa kinabuhi sa matag Sugboanon. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod! Grand Rally nilang Vice Presidential Candidate Tito Soto o BOPK kitambungan sa libuan ka mga tao. Kanaguban pambalita sa pagbalik sa Saire 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines.
Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Marami sa ating mga kasama, mga kakilala at mga kaibigan ang hindi pa rin lubos na makapaniwala sa ating gagawing paglahok sa darating na eleksyon. Patuloy ang mga tanungan kung totoo talaga. Ang nakatutuwa, wala namang tumututol. Nais lang na matiyak na ito ay isang laban na walang atrasan. Handang lumuhok ang marami. Pinuhay ang pag-asa. May pagpipilian na. Sa wakas, ang bawat isa sa ating hanay ay may pagkakataong ipamalas ang kabayanihan, tunay na paglilingkod at walang kupas na pagmamahal sa Diyos at bayan. Batay na rin sa tamang pag-unawa, alam natin na ang takbo ng pamumulitika dito sa atin ay dapat nang baguhin. Ibalik natin ang mga tamang batayan ng paglilingkod at paghawak sa pamahalaan. Karapatan ng ating sambayanan na pamunuan ito ng mga lider politika na may tunay na kaalaman, kakayahan at loobin na harapin ng walang alinlangan ang bawat salot sa ating lipunan. Bawiin natin ang bukas. Ibalik natin sa mamamayan ang liwanag sa ating kinabukasan. Ito ang laban natin. Ang Ash Wednesday mo'y sinugdanan sa 40 kaadlaw nga Lenten season nga matapos sa Domingo sa pagkabanhaw. Alang nato mga Katoliko, kini mo ang panahon sa paghinulsol sa mga sala nga atong nabuhat. Ang paghinulsol mo ang hingpit ka pagtalikod sa sala o pagbago sa kinabuhi. Sa Isaiah 58, 6-7, nagingon, ang puasa nga akong gikinanglan mo ang pagbugto sa mga gapos sa sala o pagtangtang sa hikot sa yugo, ingon man sa paghatag o kagawasan sa mga dinaog-daog. Ang pagbali sa tanang yugo, dili ba ang puasa nga akong gikinanglan mo nga hatagan ninyo pagkaon ang mga gigutom o papuyo ninyo sa inyong balay ang mga kabus na walay pulianan o gabistihan ninyo ang hubo inay pasagda ninyo ang inyong kaigsunan. Nining mga adlaw sa Korisma, ipahinumduman kita unsa kadako sa gugma nga gihatag sa amahan kanato. Ug aron madawat nato ang maong gugma ug kaluoy sa Ginoo, kita buhatag usab og gugma ug kaluoy ngadto sa uban. Kini ang inyong Tatay Dudong, maghinaot kaunta masabtan nato ang kadako ug kalawom sa maong gugma. Niining atong pagpangandam sa pagsaulog sa labing dakong selebrasyon ang pagkabanaw sa atong Ginoo. Shalom. Di ba imong giayo ang bako, Lord? Imong gipalakaw. Imong gipakita ang buta. Waloy ka, Lord, siya na ayuhain taon. Di kang barog yan, nagruyon ka. Ako problema, ikaw. Kanay mong kandi, kanay mong Ginoo. I was rich. I remember who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. Kaya namdam ko sa province ni Ma'am Dok na ko pa. Nananood daw ko niya sa Amerika. Kay, kailangan ko na yung medisina dito. Ako pa, ikaw na yung manambal. Saan pa? Yain mo niya akong tambalan. Ha, doktor? Thank you, Jesus.
anak ko nga nagsigig kuyog-kuyog na sa kaatong wahinog ng laki. Ba't tayo makatanaw ka man yun ako ba? Sa kasakit nga gibati ko kuhaan ang mga pagdumot. Kaya ka yung ko! Nasama ka nimo. Unsa man tong giingon si mong mami? Nga drug addict si Jerome. Di na tinuod dita, oy. Pasensya na kayo ninyo ha, huwag plano ng G-Store good. Ay, akong luni. Kahit na po ko. Nga makasasa. Ang mga pagdumot tulihi sa pag-ibong na nasama ka nimo. Kung di na ako makita ang kahayag ng pamilya ha, biyaan ako. Wala sa ko magdahuman na. Dugay na ko naugtangan og paglaom. So kadabutan akong asawa, nawa na sa akong gugma niya. Kung di ka ungkol, ako nun ako. Balik sa atong mga balita, gipaabot ang Commission on Elections nga mopahigayon og one-time, big-time nga uplan baklas karong umabot Abril 12. Kini mo'y gikonfirmar ni Attorney Jerome Brillantes, ang acting Provincial Election Supervisor sa Comelec Cebu. Mato ni Brillantes nga pangunahan sa tanang local Comelec offices, partikular na sa 44 ka mga municipalities ug 6 ka component cities sa pagtangtang sa mga campaign materials nga wa masubay sa Comelec guidelines. Ang mga gitumbok nga sa Comelec ug ang Philippine National Police nga mga public spaces nga dili mahimong butangan o campaign materials mao ang mga kahoy, waiting sheds, mga poste diya sa highway ug uban pa. Sa pikas nga bahin, ang campaign materials nga gibutang sa mga private properties dili tangtangon gumikan sa existing nga temporary restraining order nga gi-issue sa Korte Suprema. Pangayoon sa Comelec Cebu ang tabang sa uban nga mga government agencies sama sa Department of Public Works and Highways ingon man sa Department of Environment and Natural Resources sa pagtabang kanila sa umaabot nga uplan baklas. Partido Federal Pilipinas ni pahigayon og seminar sa ilang mga watcher kalabot sa anti-election fraud. Kini aron malikayan nga matikasan ng ilang kandidato nga si kanhi Senador Bongbong Marcos kinsa nagpapili pagka-presidente. Ang kasayuran ihatod ni Fatch Anthony Inso. Ni pahigayon og anti-election fraud legal seminar ang Partido Federal Pilipinas kon PFP dinhi sa Sugbo karong adlaw. Nasayran nga ang PFP mo'y political party na presidential aspirant og kanhi Senador Bongbong Marcos kinsa mo'y kasamtangan nga chairman sa partido. Mato ni Attorney Tito Pintor, Region 7 President sa PFP, nga tinguha nila sa mong kalihukan mao aron malikayan nga sila matikasan o aron maapil gyud sa paghihap ang mga boto sa ilang kandidato pagka presidente nga si BBM. Gawas ni ini
Kinguha usab nila nga mahatagan o katinawan ang mga sayop nga impormasyon nga nanggawas batok kang BBM nga iyang gilagway nga gituyo lang aron dauton ang ilang kandidato. PFP is in the forefront of seeing to it that each and every vote cast for the unit team of Senator Bongbong and Mayor Sara Duterte will be counted on election day. Sumausab ni Attorney George Briones, PFP National General Counsel, nga gusto usab nila nga ipaila ang ilang partido ngadto sa mga sugboanon na sayran nga tuig 2018 lang sa dihang naumol ang PFP nga partido nga giumol aron suportahan ang kausa na Presidente Rodrigo Duterte nga himuong federalismo ang panggobyerno diri sa Pilipinas. Bakit po kami nagpunta dito sa Cebu? Unang-una po, ang Partido Federal ng Pilipinas ay hindi po kilala yan eh. Maliit. Nag-umpisa lang noong 2018. So, magpapakilala po kami sa Cebu ngayong araw na ito. Ang Partido Federal ng Pilipinas, ang partido ni Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nasairan nga mohire og dolaan sa 17,000 ka mga watchers ang PFP nga destino sa nagkadayang dapit dinis Pilipinas. Ang partido dunawsab kini kapin sa 1 milyon nga mga miyembro. Fudge Anthony Inso, CCTN News. Gihulagway sa Partido Federal Pilipinas nga maisip na nga irrelevant ang pagpahigayon og mga debate sa mga kandidato sa pagka-presidente sa umaabot nga piniliay karong Mayo. Una niini, nakaani og mga pagsaway nga wa pagtambong ni presidential aspirant og kanhi Senador Bongbong Marcos sa mga debate nga giorganisar sa Commission on Elections. Si Marcos mo'y opisyal nga kandidato sa pagka-presidente sa PFP. Alang ni Attorney George Briones sa PFP National General Counsel nga irrelevant na ang mga debate tungod kay mas gusto sa mga tao nga makita og mahimamat ang mga kandidato inay makita og paminawon lang diha sa telebisyon. Because he wants personal interaction with the Filipino people. Kasi nalalaman niya ang problema ng bayan sa ganun. So yun po ang sagot natin yan sa parang naging irrelevant na po eh. Kasi gusto ng tao makita talaga si Senator Marcos personally. Grupo nga nisuporta kaniadto ni Mayor Isko Moreno mibalhin na sa ilang pagsuporta ngadto ni presidential candidate Leni Robredo. Kini aron pakigbatukan ang pagbalik sa gahom sa mga Marcoses ngadto sa Malacañang. Tungod niini, gikalipay usab sa kaalyado ni Robredo ang maong pagbalhin. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Hingpit nang mibalhin ng grupong I Am Pilipinas silang pagsuporta ngadto ni Vice Presidente Leni Robredo kinsang kandidato pagka-presidente. Gikan kini silang subsub nga pagsuporta kaniadto silang grupo ngadto sa laing presidential aspirant nga si Francisco Isko Moreno Dumagoso. Nakita sa ilang Visayas head nga si Nick Malazarte nga silang Robredo ug Bongbong Marcos na moanay nag-una sa survey firms o gisgutanan sa mga online platforms. Maong sakalit lang, nauna-unahan sa ilang grupo ang pagkambyo. Gikan ni Isko, kinsang matod pa, maglisod pa sa pagsaka sa iyang ratings. Matod din nga kinahanglan nilang pakigbatukan ang ilang common enemy nga mao ang posibleng paghari na sa mga Marcoses sa ilang gahom sa higayong makadaog sa eleksyon. So the only way for us to achieve that goal is through Vice President Leni, because she's doing very good sa surveys, is doing very good sa tanan. You can see spontaneous tanan. Kailan po mang nagsugod ang ilang subsub nga kampanya pagpadagan ni Moreno niadto pang Hulyo 2021 hangtod nga nisangpot sa maong desisyon ang I Am Pilipinas niadto pang nakalabay nga semana.
maong gipanginaut nila nga sama sa ubang political groups mamalhin sila ngadto ni Robredo. If they want to face in, it's okay. If they don't, it's okay. We will do our thing. As IM Pilipinas, we will support VP Lenny. Not within the framework of the existing organization. In our own Kenana Mami organization, we can do exactly just that. We can achieve the same objective. Patay na pagpakig-alayon sa IM Pilipinas ngadto sa kampo nilang Robredo aron pakusgan pa ang ilang kampanya. Samtang nagpaabot sila sa tubag gikan sa campaign team ni Mayor Isko, human sila nagpadangat og suwat ngadto kanila. Dako usabog pasalamat ni Bisep Gobernador Hilario Junjun Davide ang maong kalambuan sa giluwatan nining pamahayag nakita sa incumbent candidate nga paspas ang pagsabot sa nimong tinguha sa pambato nining si Robredo ngadto sa ordinaryong tao. Maong gipanginaut nini ang mas gipakusog nga panagiusa bisan og matud pa nagkuwang man sa makinarya. Gian Navarro, CCTN News. Libuan ka mga supporters midagsa sa Grand Rally sa Bando Osmeña Pundo Kauswagan kon BOPK niadtong Sabado. Lakip sa mitambong sa kalihukan si Senate President Tito Soto III nga magpapili sa pagka-vice presidente sa umaabot nga eleksyon nga mao'y usay gipaluyuhan sa BOPK. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Opisyal nga gi-endorso sa Bando Osmeña Pundo Kauswagan kon BOPK si Senate President Tito Soto III isip ilang Vice Presidente pinaagi sa usa ka Grand Rally sa Cebu City Sports Complex ni adtong Sabado. Si Margot Osmeña kinsa mao standard bearer sa BOPK ni pasabot ato sa Grand Rally nganong gi-endorso nila si Soto isip Vice Presidente. Ang problema diri kahibaw mo way duha-duha nagpadala si Senator Soto og 5 million pesos. Wala gyud ko kalimot di ana kay ay iyang gitabangan ang mga bata na dili makabutang niya. Dili mga butante. Hindi ba? Magkita mi wala gyud siya maghisgot. So unsa iyang gibuhat. Wala siya mamuyboy. Wala yun. Panahon na nakahibaw mi na mudagan siya pagka-vice presidente para namon nito mi maning among higayon ipakita ang among pagpasalamat niya sa iyang paghatag ikaduhang kinabuhi sa kaning mga bata gikan sa atong syudad Cebu City. Buhi sila, midako na sila, karon professional na sila. Tungod sa kasing-kasing ni Senator Tito Soto. Ang partido, una nang niendorso kang Vice President Leni Robredo, isip ilang presidente. Si Soto niingon nga malaypayon siya sa endorsement sa partido ug nagkanayon nga bilihon kini alang sa iyang kampanya. Siyempre, any endorsement is a welcome development. All politicians, of course, are very happy with the endorsements of different groups. Unbelievable as far as my campaign in the Visayas is concerned. Sa pangutana kung unsa iyang gibati sa dili pag-apil sa BOPK kang Lacson, si Soto nagkanayon nga wala siya control niini ug midugang nga ang rally gihimo sa partido ug usa lang siya ka bisita. Kuyog ni Soto sa Grand Rally ang crew sa Itbulaga nga naglakip sa iyang anak nga si Shara Soto, iyang igsuon ug iyang bayaw nga si Vic Soto ug Pauline Luna, ana usab si Alan Kay, Jose Manalo, Wally Bayola ug asawa niini nga si Helen Gamboa nga ni-entertain sa katawhan. Matod sa Cebu City Police Office, anaa sa 13,000 ka mga tao ang nisalmot sa rally. Kinibisan pa sa gipatuman nga height restrictions, diin dili mamahimong makasalmot ang 4 feet paubos. Si kanhi COMELEC Commissioner Rowena Guanzon nga nitambong usab aron mga paniya sa pagka-presidente ni Robredo, ingon man sa PWD party list ni sa way sa gipahamtang nga height restrictions. Pero nga nung di man ko welcome, kaya diri ko no sa rally sa Bando Osmeña, tanan nga 4 feet and below, dili ka sulod diha sa rally. Nanon mo di ay ka ng mga putot, di mo di ka rally. Di na pwede biyaw. Chief of Police, di na pwede. Magbardagulan tayo dito hanggang umaga. Hindi pwede ang discrimination.
Niadtong Domingo, nipahigayon usab og Zumba ang grupo nga gipanguluhan ni Margot og Eat Bulaga Crew. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gihangop sa mga deboto ang hingpit nga pag-abli sa Kapilinha de Fatima sa Barangay Lambusan, lungsod sa San Remigio. Gisaksihan sa kapin 6,000 ka mga pilgrims ug church officials ang pag-consecrate sa maong kapilya ni adtong Abril 4 sa kaadlawon. Nabulahan si Cebu Archbishop Jose Palma sa maong kalambuan, human napili ang Sugbo isip labing unang replika sa maong kapilya Lukop, Asya. Maong nang hinaot kini nga mamahimong maslawom ang paghigugma sa mga deboto ngadto sa Birhen sa Fatima pinaagi ni ini. Ni anang higayuna, hingpit nang gibutang ang replica image sa Birhen sa Fatima sa maong pilgrim site ug gisaksihan kini sa mga opisyal gikan sa Portugal. Mosunod! Duha ka mga babae nga nalakip sa listahan sa most wanted person na sikop sa CIDG. Kanauguban pambalita sa bagbalik sa Saire 47. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin ako og lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy Herbal Capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Magpandigo pa doon, tanini! Mao nga ning higayon na hangyoon ta ka. Hatagi kog higayon nga makapamatuod na dili tanang pulis nalambigit sa hiwing binuhatan duna pay tarong. Asa man ako ilugar ang akong kaugalingon. Sa ko ba kining tanan? Siya'y nagtukmod na ko manong na ingon ini ko. Ako bang sa ang pagtipig sa kamatuoran aron malubong ko sa kalimot ang tanan. Hiri ka maluoy ka. Iyo kog biyae. Maluoy ka. Maluoy ka, Erika. Mauna ba kini ang panahon
nga bayran ko ang mga sa nga nabuhat nako. Imong anak mo ipatubagaan ang pangutanahan. Kay mismo ako, wa masayod kung unsay tubag. Di na ko maghilabot pa ninyo. Sige. Pagpuyo mo. Kana. Kung andam na hagtanan. Kung gusto ka magpalipayon sa unahan, pasilwa si Mika. Gusto ka magmalinawon? Makuha ni mo na. Kana, kung andam na ang imong kasing-kasing. Andam ng mahigugma, magmalipayan baka kita. Kung andam ng mahigugma, sigurado bang makamove on ka? Kung makigbalik ba, sigurado na bang kita? Apan karon mo pahuway lang sana, kung makahuwat ka. Balik sa ato mga balita, duha ka babae nga nalakip sa listahan sa most wanted person sa kasong illegal recruiter nadakpan sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group Visayas Field Unit 7. Samtang moabot usab sa 42 ang nadakpan sa usa ka semana nga Anti-Criminality and Law Enforcement Operations sa CIDG. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nagtingkagol na karon sa temporaryong selda sa Criminal Investigation and Detection Group Visayas Field Unit ang duha ka babae nga nalakip sa listahan sa top most wanted person sa Sugbo sa kasong illegal recruitment. Ang nadakpan gila nga silang Jonah Luga, taga Camagong nga lahog, hingko na pangidaron nga nabutang sa ikatulong nga dapit sa most wanted person city level, o Gretchen Lauron, taga lungsod sa Liloan, nga gilang top 4 most wanted person sa regional level sa CIDG 7. Mato ni Police Colonel Erneo Dalugdog, hepe sa CIDG 7 nga itong 2018, gikiha sa mga biktima nga sila nga Julian Acero o nga Johanna Bacasio, pulos taga Dakbayan sa Talisay, silang Luga, Lauro Nugosaka, Efren Lustre, gingaw sakop sa MHD Manpower Agency, nga nimutang sa Albolario Building nga General Maximum Avenue sa Sude sa Sugbo. Gingong girecruit ang duha aron patrabahoon sa Macau nasod sa China. Isip nga waitress sa usa ka hotel, di nagbayad sila dakong kantinan sa ilahang pagproseso sa ilang mga papeles ug pamasahe sa eroplano paingon sa mong nasod. Gipasaligan sila nga naay musugat kanila sa airport sa Macau, apan walay bisan usa ka employer o representante sa lang trabahoan ang misugat kanila. Natanggong sila og pipila ka buwan sa Macau, gani nagabang pa sila ga apartment samtang nagpaabot sa gisaan sa agency kanila. Tud kay nawad-an na sila ga paglaom nga makatrabaho sa China. Nakahukom sila nga mamauli na lang dinhi sa nasod ug mireklamo sa Philippine Overseas Employment Administration ug dito gihusay apan wala mo bayad ang gipangreklamo sa nagasto nila sa mga biktima. Kay kining duha ka biktima, allegedly pag-abot nila sa Macau, China, naay ka nang mo duol sila do o musugat sila dito. Pero sa pila nila ka adlaw, pila nila ka bulan nga stay dito sa Macau, China, wala sila iguan, nag boarding house lang taon sila dito. So nimbalik sila dito sa Pilipinas kay para lang pagkikitaon na pud nila tong duha ka suspect kay ngano man kuno nga pag-abot nila dito wala sila trabaho. Giangkon sa dugdog nga daghan na kaayo aga na biktima ning illegal recruitment. Di na kung kantiran aga mawagtang kanila tungod sa pasalig nga makatrabaho sila sa gawas sa nasod. Tungod din ni awhag ang kapulisan sa publiko nga susihon pag-ayo ang recruitment agency kung lisensyado ba kini sa gobyerno o magkahalihitimo ang pagpangitan ni mga trabahante aron dali mabiktima sa illegal nga recruiter. Nationwide talagang maraming mga illegal recruitment dahil nga marami tayong mga kababayan na napaka-inosente. Kumbaga parang maraming mga front ngayon na mga sabihin man natin mga recruitment agency. Pero dapat aalamin niyo muna kung itong recruitment agency na to ay talagang totoo. Kasi hindi lang sila o itong yung una na nagkakaroon ng biktima kundi marami. Samtang maputosam sa 42 ka mga tao ang nadakpan sa usa ka semana nga Anti-Criminality and Law Enforcement Operation sa Timog Region nga gisugdan niadto nga Marso 21 hangtod na sa 28. 23 niini nalakip sa most wanted persons, 7 sikop sa kasong pagkupot sa dili lisensyadong armas ug 17 ang nasikop nga adunay mga pending warrant of arrest din sakop matod pa kini sa mga criminal gang sa Central Visayas. So mo na siya ang ato ang significant accomplishment during the conduct of
anti-criminal, yung sakleo na to, na simultaneous anti-criminality law enforcement operation. But for the whole month na ginagawa natin na operation, we have a total of 95 operations conducted, 111 total number of persons arrested, and we were able to file 42 criminal complaints with a total amount of 3,327,722 total amount of evidence seized. Maski paghingusgan pa nila karon ang Oplan pagtugis, din ang target mao aga mga most wanted persons ug ang Oplan paglalansag Omega o ang kampanya Batok Loose Firearms nunod sa nakaduol na nga eleksyon sa Mayo 9, 2022. Arnold Bustamante, CCTV News. 10 anyos nga bata namatay sa sunog nga miulbo kagahapon sa kadlawon sa Barangay Poblasyon, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Gibana-banang na po ka mga tindahan ang gilamoy sa kayo. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Patay ang usa ka 10 anyos nga batang babae sa sunog nga miigo sa Barangay Poblasyon, syudad sa Lapu-Lapu ni adtong Sabado sa kadlawon. Ang nakalas na ilan si Farrell Fiches Colantes, sigon ni Nigel Vanasha, pangu sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Natug ang bata sa ilang quarter dihang ni ulbo ang sunog. Nakamata unta kini sa dihang midako ang kayo, apan napakyas nga makagawas sa ilang Pinoy-anan tungod sirado ang puthaw nga exit door sa gawas. Human sa sunog, nakita og na-recover ang lawas sa bata at bangan sa steel door. Nga dawat ang alarma alas 3:00 sa Sabado sa kadlawon nga naabot hangtod second alarm na under control alas 4:17 o gideklarar nga fire out alas 5:20 sayo sa buntag. Anaasa na po ka establishmento ang gilamoy sa kayo o gibanabanang 600,000 pesos ang danyo sa sunog. Si Senior Fire Officer 1 Teodoro Laog-Laog, Chief in charge sa Lapu-Lapu City Fire Department, nagkanayon nga paspas nga nikatap ang kayo tungod kay ang establishmento adunay mga butang nga daling masunog sama sa ukay-ukay. Dali kay siya nakadako kaya ang ditong nakita ang kuha nila ukay-ukayan niya mga chinilas mosong dali gid kay siya niya naninda og mga kurtina nga RTW duaan mo tong paspas kayo ang pagkatap sa kayo. Pahimangno ni Laog-Laog nga kanunay magbinantayon o i-unplug ang appliances sa di pa matug aron makalikay sa sunog. Dapat unta ato yung i-rewiring na establishmento gani or ato ang buildings o karaan na siya kay katupong na involved karon karaan siya. So dapat unta ato yung i-rewiring na tay sakto na kwarta. Then before ta matulog tanan nga mga nakasaksak nga mga gadgets ato yung ibton para maglikay ta sa sunog. Sa matakaron nga init kayong panahon ato jud siyang ipuson kinatodan i-unplug na to para safety ta nga matulog mangani. Padayon pang gisusi sa kabumbiruhan ang hinungdan sa sunog. Mary Rose Sagarino, CCTV News. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Kitang tanan nangandoy nga makabaton og usa ka higala matinud-anon ug sincero. Kanang muunong gayud kanato ug magpakabana kanato sama susa ka igsoon. Talagsaon o pangitawon gayud ang matang sa higala nga ingon nini. Ug pipila lang ka ang makabaton ug higala nga sama nini. Apan ang maisip na itong greatest friend of all time, wala kundi si Jesus. Kung ikaw mituo sa langitong amahan, o midawat siyang pulong, o gidawat mo si Jesus, diya sa imong kinabuhi, siya dili gayud mo biya kanimo. Siya ang imong kalipay, kalinaw, o imong kusog sa mga panahon, sa imong kalisdanan, siya munong kanimo. Gani, iyan ang ipamatud-an ang iyang gugma nga way kinutuban. Pinagi siyang kamatayon diya sa cross alang sa imong kaluwasan. Mga igsoon, mo kini ang atong lamdag karong adlaw. Daghang salamat. Shalom. Mo kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar.
Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Saire 47. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan.